Nandito na naman po tayo para sa ating nakakakilig at madramang pagkikwentuhan. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel at i-click po ang notification bell para lagi po kayong updated. Lumigid-ligid ang baklang beautician kay Teresa na nakaupo sa harap ng tokador. Hinawakan nito sa baba si Teresa at itinataas-taas ang mukha paharap dito. Pagkuway nasisiyahang ngumiti. Day, pag naman may gumanda pa sa iyo sa mga sagala ngayong gabi, iwang ko na lang. Pag naayusan ka pala'y para kang artista eh. Lumiyad-liyad pa ang bakla sa harapan niya bago lumapit sa nanunood na si Mrs. Cruz. Nasa kwarto sila ng dating guro. Ano ang masasabi ninyo, ma'am? Tumayo ang guro buhat sa inuupo ang papag. Ano ba ang sasabihin ko kundi napakaganda nga pala nitong si Teresa. Aba, di hamak na maganda ka sa pinsan mong si Margie na siyang Rena Elena. Napapalakpak sa tuwa si Carmen na nakaupo sa isang suluhang silya sa di kalayuan. Anong sabi ko sa iyo, ha? Hayan si ma'am na ang may sabing mas maganda ka sa babaeng iyon. Sumingit sa usapan ng baklang beautician. Diyos ko naman, dapat pa bang pagtalunan iyan, ikitang-kita naman. Dapat nga itong si Teresa ang Rena Elena eh. Kayo naman masyado niyong akong binobola. Baka maniwala ako niyan. Ano bang binobola? Hirit ng bakla. Ikaw talaga ang pinakamaganda sa buong baryong ito. Pinamulahan si Teresa sa papurang iyon. Aba Karding, isuot mo na yang damit sa kanya at madilim na. Baka maiwan sa prosesyon si Teresa, ang may edad na guro. Kinuha ng beautician ng gown na isusuot ni Teresa sa sampayan. Simple lang ang yari ng pulang gown pero elegante ang tabas. Binigaya nito ang simpleng ayos ni Teresa. O hayan, ma'am, tapos na. Pagmamalaki ng bakla, pwede na siyang isakay sa karusang hila ng makabayong puti. Nagtawanan sina Teresa at Carmen, pati si Mrs. Cruz ay napatawa na rin. Ikaw talaga, Carding, ha? Kahit kailan, di na kayo sa ibaba at baka maiinip na yung konsorte ni Teresa. Sabay-sabay na silang bumaba. Bahagyang nagulat ang asawa ni Mrs. Cruz nang makita si Teresa, gayon din ang may edad ng ina nito. Aba, napakaganda palang bata nitong si Teresa. Pakli nito. Ngumiti si Teresa. Salamat po, Mr. Cruz. Ay halina kayo, nag-ipon-ipon na raw sa plaza ang mga sagala. Baka mahuli itong si Teresa ay sayang naman ang gayak. Nakangiting sabi ng biyanan ni Mrs. Cruz. Inasaan na ang mapalad na lalaking kukonsorte dito kay Vilma Santos? Kumukumpas na tanong ni Carding. Naruroon na sa plaza si Mrs. Cruz. Tumawag ng tricycle si Mr. Cruz at sama-samang sumakay doon sina Teresa, Carmen at Carding. Ang mag-asawang Cruz ay kumuha naman ng isa pang tricycle. Sila man ay sasamang iilaw sa kanilang sagala. Marami nang ang tao sa plaza. Nagliliwanag ang lugar sa mga kulman at mga daylight nakabit-kabit na nakatali sa mga kahoy na buhat-buhat ng mga binatilyo. Wala pang kaayusan dahil hinihintay pa ang ibang sagalas na dumating. Tumpok-tumpok ang mga tao. Bawat isang sagala ay may kanya-kanyang kasamang iilaw. Pinakamarami ang mga taong nakapaligid kina Margie at Christopher. Karamihay mga dalagang hangang-hangang pinagmustahan ang kagwapuhan ng kasintahan ni Margie. Siyang siya naman ni Margie sa nakikitang paghanga sa mga tao sa kasintahan. Liyad na liyad ang kanyang dibdib sa kasiyahan. Hindi siya bumibitiw sa pagkakapit sa isang braso ni Christopher, gayong hindi pa naman nagsisimula ang prosesyon. Siyang-siya siyang ipakita sa lahat na ang gwapong lalaking hinahangaan ng maito'y kasintahan niya. Nasa likuran nila ang banda ng musiko sasama sa prosesyon. Walang tigil ang pagtugtog ng mga ito ng mga sweet na tugtugin. Wala ring halos patid ang pagsisindi ng mga lusis sa harap ni na Margie kaya nagliliwanag talaga sa lugar na kinatatayuan nila.
Ang isa pang pinagkakaguluhan ng manaroong nanunood ng prosesyon ay ang dalawang lalaking nagbibideo kina Margie at Christopher. Palipat-lipat ito sa dalawa at kina Roger at Mimi. Marami ang pilit na humaharap sa kamera para makunan. Nagkakagulo ang lahat, lalo na ang mga bata. Panay ang kaway at ngiti ni Christopher sa mga kadalagahang tumatawag sa kanya. Si Margie naman pilit na pilit ang mga isinusukling ngiti sa mga papuring inaalay sa kanya ng mga kababaryo. Malapit sa kinaroonan ng dalaway, huminto ang tricycle na kinalulunan ni Teresa at mga kasama. Nang makilala ng mga nag-uusyoso ang bumabang si Teresa, ay nagbulungan, naglapitan ito sa kanya. Si Teresa, sigawan ng mga naroroon. Nabaling ang tingin ng iba pang naroroon sa pagkakagulo sa mga bagong dating. Lapitan sila upang masulyapan kahit paano ang isa pang kababaryo. Pati na ang mga nag-uusyosong nakapaligid kina Margie at Christopher ay napalapit sa kinaroroonan ni Teresa. Takang nilingon ni Margie ang pinagkaguluhan at nagsalubong ang kanyang mga kilay nang makilala si Teresa. Ang walang hiya, bulong niya sa sarili. Napakakapal naman. Ano ang karapatan niyang sumagala? Lalo pa siyang nainis nang makitang nakatingin din kay Teresa si Christopher. Para itong nahihipnotismong nakatitig sa pinagkakaguluhan. Bago pa nakapagsalita si Margie upang gisingin sa pagkakahipnotismo ang katipan, ay nakahakbang na si Christopher patungo sa kinaroroonan ni Teresa. Napalingon si Teresa sa papalapit na lalaki. Saglit siyang natigilan nang mapagmasdan ang mukha nito. Natsak niyang ito ang kasintahan ni Margie dahil sa ayos nito. Napahinto naman si Christopher sa paglapit nang magtama ang paningin nila ni Teresa. Wala sa sariling napangiti siya sa babaeng napakalakas ng panghalina sa kanya. Natahimik ang mga naroroon nang makita ang nagaganap. Ngunit saglit lang. Nang maunawaan nila ang nangyayari, napapalakpak sila ng malalakas, parang pagbubunyi. Namula si Teresa sa palakpakang iyon, parang napahiyang nagbaba ng tingin. Nang muli siyang magtaas ng tingin, ay nahagip ng mga mata niya ang papalapit na si Margie. Nagdidilim sa galit ang mukha nito, halos nawala na ang poise sa pagmamadaling makalapit sa kanya. Bahagya siyang napaurong. Kinabahan siya sa nakikitang galit sa mukha ng pinsang buo. Mabibilis ang hakbang ni Margie. Ang mga narurooy na hawi sa dinaraanan niya kaya malaya siyang nakalapit kay Teresa. Inunat niya ang isang kamay upang hablutin ang buhok ni Teresa, ngunit agad nakaharang si Carding at natabig ang kamay niya. Nawalan siya ng panimbang, ngunit bago siya tuluyang sumubsob sa lupa, ay maagap siyang nayakap ng dumalong si Christopher. Nahintakutan si Teresa sa bilis ng pangyayari. Alanganing lumapit siya kay Margie upang humingi ng dispensa. Margie, hindi ko sinasadya, sorry. Kumawala si Margie sa pagkakayakap ni Christopher at ubod na siyang itinulak nito. Napaupo siya sa lupa. Walang nakasalo sa kanya sa bilis ng pangyayari. Tumalikod na si Margie. Hila nito sa isang kamay si Christopher pabalik sa pwesto nila kanina. Mabilis namang nakadalo kay Teresa sina Carmen at Carding. Tumulong din sa kanya ang mga naroroong nag-uusyoso, lalo na ang mga kadalagahan. Umugong ang bulungan. Carmen, hindi na ako sasama sa prosesyon. Uuwi na lang ako. Teresa naman, hindi mo naman kasalanan ang nangyari. Oo nga naman Teresa, si Carding. Ano ba ang magagawa mo kung natipuhan ka ni Boyet de Leon dahil sa angking mong kagandahan? Hindi mo epekto kay Teresa ang pagpapatawa ni Carding. Natatakot ako, Carmen. Natatakot ako. Diyos ko naman, wala kang ang kasalanan eh. Carmen, kailan ba kami nagkaroon ng katwiran sa kanila? Uuwi na lang ako. Nako, Teresa, nakakahiya naman kina Mrs. Cruz kung hindi ka na sasama. Oo nga naman, Teresa, singit ng baklang beautician.
Hindi nakakibo si Teresa, pero gumagapang na ang takot sa kanyang katawan. Parang unti-unti siyang tinatakasan ng lakas. Siyang pagdating ni na Mr. and Mrs. Cruz. Huminto ang sinasakyang tricycle ng mga ito sa malapit sa kinaroroonan nila. Lapitan ang mga nag-uusyoso sa dalawang bagong dating. Napansin naman agad ng dalawa ang kakaibang atmosphere. Bakit may nangyari ba? Tanong agad ni Mrs. Cruz kay Carmen. Oo ma'am, ayaw na pong sumama ni Teresa sa prosesyon. Ha? Basag na ang boses ni Teresa nang magsalita. Ma'am, Mrs. Cruz, sorry po pero hindi na po ako makakasama. Natatakot na po ako. Hinawakan ni Mrs. Cruz si Teresa. Daman niya ang panginginig ng katawan ng dalaga. Ano ba talaga ang nangyari? Tumingin si Mrs. Cruz kay Carmen nang hindi sumasagot si Teresa. Tapos ay si Carding ang binalingan. Sa paarte-arte ay naikwento ni Carding ang nangyari. Aba, wala ka naman palang kasalanan eh. Ano ang dapat mong ikatakot? Ma'am, kilala naman ninyo ang tiya sa lod ko eh. Natatakot to ako sa kanya. Nagsimulang pumatak ang luha ni Teresa. Nadala na ng awa si Mrs. Cruz. Sige na nga, umuwi ka na lang at baka kung ano pa ang mangyari. Pero magbihis ka muna doon sa bahay. Marahang tumango si Teresa. Inakbayan ni Mrs. Cruz si Teresa at sininyasan ang asawang tumawag ng tricycle. Nang humakbang si Teresa ay nagsunuran ang mga nanonood. Teresa, sayang naman kung uuwi ka, sabi ng isa sa mga naroroon. Oo nga naman Teresa, dueto ng ilan pa. Ikaw pa naman ang pinakamagandang sa gala. Marami ang pang sinabi ang mga naroroon upang mapigil si Teresa sa pag-uwi, ngunit desidido na ang dalaga na umuwi na lang. Napapailing ang lahat, nangihinayang. Naghilamos si Teresa upang maalis ang makeup sa mukha. Binasa rin niya ang buhok upang bumalik sa dati ang ayos nito. Nang makapagbihis ay malungkot na nagpaalam sa mag-asawang guro. Papalayo siya ay panay ang usal ni Mrs. Cruz ng dalangin na sana hindi naman magbunga ng hindi maganda ang pangyayari kanina. Hindi pa rin nawala ang kaba ni Teresa nang makarating siya ng bahay. Pinili niyang sa likod na gate dumaan papasok upang hindi siya maging kapuna-puna sa mga bisitang nasa malawak na bakura ng kanyang tiya na nag-aabang sa pagdaan ng prosesyon. Bukas ang gate. Marahan niyang itinulak iyon upang mabigla lang sa nabungaran. Ang kanyang tiya sa lud. Nagdiringa sa galit ang mga mata nito. Agad siyang sinalubong nito ng sampal. Dalawang magkasunod na halos bumingi sa kanya. Hindi pa halos nawawala ang sakit ng pagkakasampal sa kanya ay dinaklot naman ito ang kanyang buhok. Malandi ka, walang hiya. Sinong may sabi sa iyong sumama sa prosesyon? Sino? Tiyang nasasaktan ako. Bitiwan po ninyo ako. Ngunit lalo lang humigpit ang pagkakasabunod sa kanya ng matandang babae. Kakalbuhin kita para maalis yang kalindian mo sa katawan mo. Harot. Nagpumigla siya. Nagpilit makawala sa pagkakasabunot ng tiyahin. Nang hindi bumitiw ang matandang babae, ubod lakas niya itong itinulak. Halos sabay silang lumagapak sa lupa. Nakabitiw sa kanya ang tiyahin. Mabilis siyang tumayo, ngunit mabilis ding nakatayo si Senyora Salud. Nang makita niyang susugurin siya muli nito, ay sinalubong niya ng malakas na sampal ang matandang babae na ikinatumbang muli nito. Ayun ang tagpong nalabasan ng kanyang ina. Natigilan siya, napaurong na makitang nagliliyab sa galit ang mamata ng papalapit na ina at halos mahilo siya sa malalakas na sampal na dumapo sa kanyang muka. Hindi na halos niya mabilang kung ilan. Dinaklot ni Aling Rosa ang buhok niya. Walang hiya, walang utang na loob, walang pinatagan sa taong nagpapalamon sa iyo. Inay, nabigla lang po ako, inay. Gumagaralgal ang boses niya. Walang hinto ang pagtulo ng luha. Wala kang pinagkaiba sa kuya mo. Pariho kayong walang utang na loob. Inay, nabigla lang po ako. Sa
po niya ako kaya hindi ako nakapagpigil. Parang ako na ang sinampal mo. Parang ako na dahil kapatid ko siya, kapatid ko. Nandidilat ang mga mata ni Aling Rosa. Halos lumabas ang litid sa galit. Sindak na sindak si Teresa. Ngayon lang niya nakita ang ekspresyon iyon sa mukha ng ina. Inay, patawarin ninyo ako. Lumayas ka bago kita mapatay. Inay, huwag po inay, huwag po. Hindi ko kailangan ng suwail na anak, lumayas ka. Mula ngayon wala ka ng ina. Binitiwan siya ni Aling Rosa at itinulak palabas ng gate. Huwag ka nang babalik dito. Inay, huwag mong gawin sa akin ito, huwag inay. Malakas na isinara ni Aling Rosa ang gate na bakal. Saglit na hindi nakahuma si Teresa. Parang wala sa sariling nakatingin lang ito sa nakasarang gate. Patuloy ang masaganang luha sa pagpatak. Anong binabalak mong gawin ngayon? Nagalang ang tanong ni Carmen sa kaibigan. Nasa kwarto silang dalawa ni Teresa. Luluwas ako ng Manila, Carmen. Natilihan si Carmen. Luluwas? Wala ka namang kakilala doon na. Bahala na. Teresa, wag. Baka mapahama ka doon. Mahirap para sa isang babaeng tulad mo. Wala na akong puwang sa lugar na ito, Carmen. Wala na. Teresa, mawawala din ang galit ng inay mo sa iyo. Ang galit ng tiya sa lud mo. Kung gusto mo, dumito ka muna sa amin hanggang sa mawala ang galit nila sa iyo. Malungkot na umiling si Teresa. Mas mawawala ang galit nila kung aalis ako. Teresa, wag. Buo na ang pasya ko, Carmen. Makikitulog ako dito sa inyo ngayong gabi. Mamayang madaling araw ay aalis patungong Manila. Nawala ng kibo si Carmen. Parang nabasa ni Teresa ang naisip ng kaibigan. Masuyo niyang ginagap ang isang kamay nito. Susulat ako sa iyo palagi, Carmen. Kapag nasa ayos na ako, ikaw ang unang makakaalam. Namasa ang mga mata ni Carmen. Huwag kang papasok ng hostess ha. Pangako mo sa akin. Marahang tumango si Teresa. Anong trabaho naman ang papasukan mo doon? Mananahi. Marami namang garment factory doon na. Susulat ka talaga lagi? Tumango si Teresa. Kailangan kong sumulat na madalas sa iyo, Carmen. Gusto ko kasing mabalitaan ang mga nangyayari kina inay at sa mga kapatid ko. Isa pa, baka makita ko ang kuya ko sa Maynila. Sana nga, Teresa. Babalik ako uli dito, Carmen. Pag maganda na ang lagay ko, kukunin ko sina inay at ang mga kapatid ko. Ipagdarasal kong magtagumpay ka, Teresa. Tumayo si Carmen at tinungo ang lumang aparador. May kinuha doon. Dalhin mo na itong naitatabi kong pera, Teresa. Huwag, Carmen. May kaunti akong pera dito sa bulsa. Kakailanganin mo din ito. Mahihirapan ka kung wala kang pera. Mabuti sana kung pagdating mo doon, may makukuha ka na agad na trabaho. Alanganing kinuha ni Teresa ang pera. Magdala ka rin ng ilang pirasong damit ko, t-shirt. Carmen, nakakahiya naman sa iyo. Mahihiya ka pa'y wala ka ni isang pirasong damit na madadala. Halika't mamili ka ng kakasya sa iyo. Napatingin si Teresa sa kaibigan. Mabuti at nandito ka, Carmen. Kung wala ka, hindi ko alam kung kanino ako tatakbo. Para ano't naging magkaibigan tayo kung hindi ako makakatulong. Saka ako nga ang nagigilty. Ako ang nagsuggest kay Mrs. Cruz na kunin kang sa gala. Itutuloy ang nangyari. Huwag mo nang isipin iyon. Wala na rin naman tayong magagawa eh. Nangyari na. Halika, tumingin ka na ng kakasya sa iyo. Bago natulog ng gabing iyon, ay nahihanda na ng dalawa ang madadalhin ni Teresa sa pagluwas sa Manila. Ilang sandali pa rin nagiiyak si Teresa bago tuluyang nakatulog. Pero hindi nakahadlang ang puyat upang hindi siya magising ng maaga. Pagtilaok pa lang ng manok ay nagasing na agad siya. Bumangon din si Carmen kahit anong pigil niya. Ipinagluto siya nito ng babauning itlog ng manok. Nagyakap muna silang magkaibigan bago tuluyang naghiwalay sa puno ng hagdan ni na Carmen. Sumakay siya ng tricycle patungo sa estasyon ng bus
pa-Maynila. Malungkot na malungkot si Teresa sa pag-alis na iyon. Tumulo ang kanyang luha nang magsimulang umandar ang sinasakyang bus na magdadala sa kanya sa Maynila. Gumapang ang takot sa buo niyang katawan. Takot sa walang katiyakang buhay na susuungin. Mas gusto pa rin niya sa bahay ng kanyang tiya sa Lud kahit api-apihan sila. Dahil kasama niya ang kanyang inay at mga kapatid. Hindi siya tulad ng kanyang kuya Dindo na matapang. Nang makasagutan nito ang kanyang tiya sa Lud ay agad-agad ito nagpa siyang lumayas at lumuwas ng Manila kahit ni minsan ay hindi pa ito nakarating doon.